Hello, magandang hapon o tanghali mga kabayaning Pilipino. Andito na naman tayo, no? Para sa panibagong komento at reactions regarding doon sa mga pangyayari. So, meron kasi tayong nakuha na informations, no? About doon sa kay Ombudsman Boyong Rimulya, yung base doon sa interview sa kanya, no, na nagkaroon ng secret deal about doon sa dismissal sa kaso ni Senator Joel Villanueva. So nag-respond si former Ombudsman Martires, no, about doon sa dismissal case kay Senator Villanueva, Joel. So, in your point of view, halimbawa, no, or sa akin, sa point of view ko, no, base sa observation ko, mali yung mga statement, no, doon sa ginawa, which is unang-una si Senator Joel Villanueva before, no, nung sa congressman pa siya, is under Sibak party list siya, eh. Hindi naman siya buhay party list. Ang buhay party list kasi kay Atienza. Kay Atienza buhay party list yan sila. Former Mayor Atienza. Tapos ang Sibak party list is kay Brother A.D. Villanueva, at then kay Senator Joel Villanueva, na kasi siya dyan siya dati, party list siya dati. So malayo, no? Malayo yung sa testamento na nakalagay, no? And then yung signatures, which is forging, no? Pino-forge yung signatures, inattach doon sa taas. So, yun yung rason kung bakit na-dismiss, no? Based doon sa ruling ng ombudsman, na-dismiss ang kaso. So, matagal na, 2019 pa. Kasi nga, walang basihan, walang legal basis. So, dinismiss siya, and then, nakalagay naman, na-registered naman doon sa CMS ba yun? Yung case management system nila. As per former Ombudsman Martires, no? So, pag once nakapasok na sa system, ibig sabihin nun, so makikita mo na yun. Pag binubuksan mo yung system na yun, yung case management system ba yun sa tawag nila doon, for the dismissal, no, ng mga kaso, so makikita mo na kaagad doon. Siguro, itong si Ombudsman Boyong Rimulya, nung nakita niya yung file, no, kay Senator Joel Villanueva, nag-comment siya kaagad. Gumawa siya kaagad ng conclusions, o di ganito ganyan. Sinulatan niya kaagad, or di kaya tinawagan niya yung Senate President na meron palang nakapinding na petition dito for dismissal si Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva. Then the ombudsman order to dismiss, no, the senators of his respective position. So ganon siguro yung niya, but hindi niya nakita, no, yung system. Kasi nga on the first place, nag-react siya kaagad, eh. Gusto niya kaagad ipapadismiss yung hindi niya pala alam na yung kaso na dismiss na pala, na hindi niya gusto niya ipadismiss si Senator Joel Villanueva bilang senator. So hindi niya pala nabasa, siguro nakita doon sa system na yung kaso dismiss na. So dito sa na ito, inaano lang natin, no, na-address lang natin na important nasa higher position tayo is meron na tayong karapatan agad na to order
about sa dismissal. Although meron naman talaga tayong ano diyan, but kailangan muna nating i-review bago tayo maglabas ng statement, lalo na't kaharap natin yung mga taga-media personnel, no? Kasi mahirap na yan bawiin eh. Ang nangyayari kasi dito, para siyang Remulla against on his words, no? Sa statement niya, Remulla to Remulla, Boying to Boying. Bakit? Nung nag-order siya na i-dismiss si Senator Villanueva, then later on, binawi niya. Kasi sabi niya, hindi ko naman pala alam na mayroon na palang secret yung deal, no? Na may secret deal pala na ganun ang former ombudsman. Kaya nga sumagot si former ombudsman Mark Teres na wala, hindi mo ba binasa yung system? Andoon nakalagay sa system na yon, kung binuksan niya yon, makikita niya kaagad yung about doon sa dismissal case, no? Na inakaharap ni Senator Joel. So ito kasi doon base lang sa aking observation, nung nakita kaagad niya yung files ni Senator Joel, nagbigay kasi siya kaagad ng conclusions. Pag-determine niya na, uy, ano pala to, may petition palang nakapinding dito na mayroon pala siyang dismissal case na nakapinding. So hindi niya kinaklarify muna, dino-double check yung system nila na yung kaso pala is dismissed na, matagal nang na-dismiss. So nakasulat na, naka-registered na doon sa system. So ito yung nagiging ano natin eh. Kasi walang iba kasi itong iniisip si Boying Remulla, as long as makabanat siya sa mga alis or mga taong malakas o ganito ganyan, babanatan niya kaagad na without knowing, no? Wala siyang na yung pala may malaking feedback sa kanya. Yun yung mali eh. Kasi reaction ng react, gumawa siya kaagad ng conclusions, but hindi niya alam na yung mga ginagawa niya ay bumabalik sa kanya. Kumbaga nagbabaon sa kanya. Siya yung nagpapahamak sa sarili niya na mapahiya siya in public. Kasi nga in the first place, kagaya niya kay Senator Joel Villanueva, no? Nagkaroon pa ng word of war, no? Between former ombudsman and then the ombudsman. Nagkaroon pa sila ng sagutan. Kasi because of his being, matatawag naman natin yung paranoia, paranoid na talaga siya kasi gusto niyang wala siyang ibang ginawa kundi i-bring down ang mga Duterte, siraan si BP Sara, tapos yung mga alis na mga Duterte. Yun lang naman talaga ang ano niya. Kaya yung obsessions nagkakaroon na doon ng malaking impact sa kanya. Bumabalik sa kanya ngayon yung mga ginagawa niya. So di porket andyan yung mga media personnels, nagpapa-interview siya, nauuna yung interview niya, but hindi niya muna inobserbaran kung ano yung totoo. So dapat sana magiging aral na to kay Ombudsman Boying Remulla na huwag siya munang mag-react. Pag-aralan niya muna kung ito bang mga kaso na to matagal nang na-dismiss, or para sa susunod hindi siya mapahiya, no? Wala na siyang ibang ginagawa eh. So nawawala na yung totoong issue about sa corruption. Tingnan nyo nga. Nag-aano pa ba sila ngayon? Wala. Pinatawag lang si Martin Romualdez isang beses, wala na. But si Saldico, binigyan ba nila ng ano yun na pabalikin dito sa wala. Sino-sino ang binanata nila? Yung mga Duterte's ali, makaalyado ng mga Duterte, kundi yung mga Duterte family, Vice President. Yun yung inaano nila ngayon. Kasi malayo pa ang 2028, pero naghahanda na sila paano pabagsakin ang isang Duterte na hindi makabalik sa posisyon bilang sa Malacanang. Yun yung inaano nila eh.
So dapat wag naman po sanang ganun kasi nalilihis na tayo sa tamang issue, no? Ombudsman, ito lang po yung panawagan namin sa inyo. Dapat po magiging ano lang po tayo, no? Accurate sa lahat ng mga statement na ilalabas mo, ilalahad mo sa media. Kasi ikaw din naman po ang maano no, mapapahiya. So hanggang dito na lang po tayo mga kabayaning Pilipino. Naway patuloy niyo po suportahan at no, like at i-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.